Hello. Good evening. Ayan. Parang patulog na po yung energy natin. Talagang pang good evening na. Ayan. Pwede ba nating batiin katabi natin, sabihin natin, I'm glad that you're here. Sa Tagalog, masaya ako nandito ka. Ayan. So, kamusta po kayong lahat? It's been a while na salita po tayo dito ngayon and we are blessed na nabigyan tayo ng pagkakataon ni Boss K na makapag-share ng Word of God through business. And for just to give you an idea, I've been in the business for almost 15 years. 15 years sa sales as a network marketer and almost 2 years na po as a traditional business owner. So what I'm going to share is my experience and I know may mga friends tayo dito na may mga businesses na. So I hope na meron pa rin po kayong makuha sa nakalaan na topic sa atin ngayon. Okay? So, but before tayo mag-start, sino po dito yung mga nagne-negosyo na? Taas ang kamay. Ayan, may mga business. Sino man po yung mga nag-work? Ayan, nag-work. Nag-aaral. May student pa po ba? Wala na. Student. Okay. Actually, lahat tayo dito student, no? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. So, nakakatuwa po kasi for sure lahat tayo makaka-relate sa pag-uusapan natin ngayon. Actually, it's a June series pa po. So, na-move lang po ito dahil nagkaroon po kami ng schedule po that time. Thank you, Boss K, for allowing us to move. So, patapos na rin naman po to. This is the last series from June ng customer and people relationships. Sabi dyan sa topic natin is bad customer service is usually a leadership problem. Okay? Ayan, may question po ako sa ating lahat. Sino po dito yung na-experience na pumunta sa isang restaurant or kahit sabi natin kahit hindi restaurant na yung staff parang hindi interesado sa yung pagpasok mo parang di ka na-entertain, tama? Sino po na-experience na nun? Yung tapos parang nakakahiya na pag nag-utos ka parang burden sa kanila. Sino po yung naka-experience? 'Di ba parang pag ganun ayaw mo nang umulit. Tama po ba? So, sino naman naka-experience ng customer service na excellent talaga? Yung parang wow, grabe. Pwede ba tayo magbigay ng idea? Anong restaurant ba yun? Anong coffee shop ba yun? Yung napuntahan mo na parang ang ganda ng service. Naalala niyo pa po? Sa? Oo, sobra yon. Oo, pagpasok pa lang, actually bago pa lang yon si Samtay, wala akong commission 'no. Na-recruit lang din kami kasi grabe ko mag-build up yung friend namin, sarap daw. Pagkain namin sakto lang naman na Thai food, pero yung may experience mo dun yung customer service. So bilang negosyante, talagang tanong ako ng tanong, "Magkano sahod niyo dito?" "Hala, parehas lang naman pinapasahod ko sa mga empleyado ko, pero hindi ganyan. Para kayong mga nagtatrabaho sa five-star hotel, pero ang sahod nila minimum lang, pero grabe yung standard." 'No? So, ah, yun po yung mga bagay na talaga ma-appreciate mo, 'no? Kaya ayan, have you ever entered a restaurant where staff seem uninterested, nobody responded, you feel like an inconvenience? So, sa tingin nyo, kaninong kasalanan yun? Sa empleyado ba o sa leadership? Sa manager, sa CEO? Sa tingin nyo po saan? Kasi ganito po siya, yung sahod do'n tsaka sahod sa iba, minimum lang din naman. Bakit hindi naman gano'n yung na-experience nating customer service and pag-welcome, tama ba? Sa tao kung same lang. So hindi pala sa sahod, hindi pala sa ganda ng kumpanya o sa pangalan ng kumpanya. Kasi that restaurant is starting pa lang naman. 'Di ba? For sure may mga ibang restaurant na mas matagal do'n. So, bilang nagnenegosyo or bilang isang nagli-lead sa isang company, organization, lagi nating tatandaan na, kasi na-mindset kasi mga Pilipino pagka maliit yung sahod, "Ay maliit siguro yung mga sahod dito kaya ganyan." Na-mindset tayo na gano'n kaya yung mga Pilipino, 'di ba, depende sa kinikita nila o binibigay mo sa kanila yung kanilang serbisyo. Pero hindi po pala totoo yun. Kasi na-experience po namin na meron pala na same lang din naman pero excellent yung service. Meron din ako na-experience. Sino dito na-experience yung sobrang ganda ng service na binibigay sa'yo?
tas ayaw magpa-tip. Parang wala na sa Pilipinas, pero meron pa rin po akong na-experience ng gano'n. Sino po yung gano'n? "Ay hindi, okey lang po, trabaho po namin 'yan." 'Di ba? So, malaking factor po dun yung leadership, okey? The customer's experience, okey? The customers ayan. So ang tanong po 'no, sino daw po ang may kasalanan? Most business owners immediately blame the employee. Tama? Eh, kasi siguro wala 'tong dito pinalaki ng maayos ang magulang niya. Siguro graduate lang 'to sa mababang paaralan ng pinakamababang pamantasan, 'di ba? So pero hindi pala nabe-blame sa employee, nabe-blame sa owner. Kasi the moment na pumasok 'yan sa'yo, you have the responsibility to, to train of course, 'di ba? And to mold the growth yung career nung tao na yun. So responsibility pala nun. Alam niyo po ba na maraming empleyado na kahit malaki sahod nila, nagre-resign pa at lumilipat sa ibang kumpanya? Ask me why? Kasi wala na pong growth dun sa na nakikita. Parang 20 years na ako, 10 years na ganito pa ulit-ulit pa rin. Yung parang ang galing-galing mo nung nag-aaral ka pero hindi ka nag-grow. So malaking factor po dun yung leadership, no? So mostly, kailangan talaga natin na siyempre bilang nag-lead ng company to identify, 'di ba, kung paano mag-grow yung ating mga employees or yung mga nililid po natin. Okay? So, if a plant is dying, do we blame the leaves or do we inspect the roots? Lately lang po no, na meron akong biniling ah, parang pine tree ba 'yun? Kasi gusto ko pa sa bahay namin, pangarap ko may pine tree din. Kasi parang nasa ibang bansa yung bahay mo. So bumili po ako. Tapos yung isa nabuhay naman yung kalachuchi. Yung siya hindi, parehas naman dinidiligan. So pag-inspect ko, yung tubig pala parang hindi pumapasok dun sa pinaka-roots. So namatay yung roots. So akala ko ba sobrang init lang, tag-ulan na, tas patay pa rin. So hinugat ko. So kumbaga, employees are often the fruit. Leadership is often the roots. 'Di ba? Customer experience leadership through employees. So, makikita no kung gaano kagaling mag-lead ang isang company, ang isang services, paano natin mabe-base 'yun sa leadership, no? Kung ano yung sinet na standard ng ating nung leader ng company na 'yon or yung culture na tinatawag. Okay? So, ang kingdom foundation, sabi sa Matthew 7:17-18, likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Okay? So, Jesus was teaching a simple principle here. Fruit reveals the condition of the tree. You do not determine if a tree is healthy by looking at the trunk. You look at the fruit. Di ba? In the same way, you do not determine if leadership is healthy by looking at the title. You look at the team, you look at the culture, you look at customers' experience, the fruit reveals the tree and the team reveals the leader. Okay? Kaya masasabi nga, makikita kung effective yung leadership natin hindi based sa kung ano yung nakukuha natin, 'di ba? Na-achieve natin, narating natin, kundi ano yung nangyari sa buhay o naging growth, improvement ng mga tao na nililid natin. Okay? Makikita siya sa bunga. Sabi sa Luke 6:40, the student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. So Jesus said something very powerful. People eventually become like the people who train them. Okay? Sabi nga no, kung sino yung pinapakinggan mo, sinasamahan mo, whether you like it or not, magiging ganun ka. Environment, 'di ba? Sumama ka sa taong manginginom, magiging manginginom ka. Sumama ka sa taong mabisyo, matututo ka magbisyo. Sumama ka sa taong palamura, matututo ka magmura. 'Di ba? Sumama ka sa taong madasalin, matututo kang madasalin. So mamimili ka na lang kung kanino ka sasama, pero whether you like it or not, 'di ba? Kung sino yung sinasamahan mo, pinapakinggan mo, yun yung magiging ikaw.
The same way, we as a leader of our company or our organization, we reflect our people. Kasi tayo yung lagi nilang madalas nakakausap, nakakasama. So, children become like parents. Tama? So, yun nga yung nakakatakot, no? Dati, no, akala natin kapag kung ano yung magulang, yun yung magiging anak. Tama? Mostly, may ganun talaga. Blessed na lang talaga kami kasi hindi kami masyadong nakakasama ng tatay namin nung panahon nung kalokohan niya. Kasi madalas siyang wala sa bahay. Di ba? Siguro kung lagi namin nakakabanding, sinasama kami lagi sa bingo, sa sabong. Buti hindi kami kasama doon. Okay? So, anyway, si tatay naman nagbago na. 'Di ba? Siguro ganun daw talaga pag tumatanda na. Pero lahat ng bisyo except drugs, ayan, nakitatay nung kalakasan niya. 'Di ba? So, pero siyempre, ngayon kasi iba na yung parenting eh. Tama po ba? Hindi na uso yung halos pati ata sa CR gusto mo kasama mo yung anak mo eh. So most of the time kasama natin yung mga anak natin kaya talagang sobrang crucial ang parenting ngayon kasi makokopya kung paano yung action natin, paano yung response natin, kung pagalit tayo, huwag kayong mag-alala huwag kang magtaka kung galit din yung anak mo, pasigaw din anak mo, di ba? Kasi makokopya eh. Students become like teachers, no? Ang kaibahan naman ngayon sa panahon natin ngayon, no, na kailangan natin ipagdasal, no? Kasi yung mga teacher, baliktad na dati yung estudyante yung takot sa teacher. Tama ba? Ngayon teacher na yung takot sa estudyante. 'Di ba? Kaya meron nga isang lugar sa Cebu ata yun or Davao na pinagbabawal yung phone, 'di ba? Para siguro pag nagbato ng eraser, hindi mavi-video. No, kidding aside, no? Pero um ayun nga po, yung sinasabi diyan na nakokopya talaga. Okay? Kumbaga absorber eh. Kasi siyempre may sinusundan ka, may nilu-look up ka, may pinapakinggan ka. Followers become like leaders, no? Kung siyempre tingnan mo yung mga followers mo, 'di ba? Nakokopya 'yan eh. Employees become like the culture around them. Ganon din yun sa kumpanya. So that means if your team consistently behaves a certain way, leadership must examine itself first because people reproduce what they repeatedly experience. Ayan. Sabi po sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, kumbaga lahat tayo may mga kanya-kanyang gift eh. Hindi naman pwedeng i-test yung galing ng isang tao. Halimbawa sa animal, gusto mo i-test pinakamagaling na animal based sa pag-akyat sa puno, talo na yung doon, yung elepante doon. Paano makakakyat sa puno, 'di ba? So kumbaga ganun din tayo, may kanya-kanya tayong gift na binigay sa atin and syempre kailangan daw nating gamitin 'yan. Okay? Kasi pag hindi natin ginamit, anong tawag doon? Sayang. 'Di ba? For example, ikaw, bumili ka ng cellphone, ang ginagawa mo lang pantawag tsaka pang-text. Pwede pala siyang video call. So ang tagal-tagal mo nang ginagamit 'yon, pangtawag at pang-text lang. So sayang. So parang tayo po, no, kapag tayo meron tayong gift na alam natin na strength natin 'yon, gift sa atin 'yon, pero hindi natin mina-maximize, hindi natin ginagamit. So ano pong tawag po doon? Sayang. 'Di ba? So gusto niyo po ba mawala tayo sa earth? Tapos sabi ng mga bisita mo, sayang 'to. Okay sana 'to eh. May potential sana eh, 'di ba? So ayaw naman natin 'yon. Gusto natin syempre kagaya ni Jesus, sabi niya nung namatay siya, 'di ba? It is finished. Tama po, 'di ba? Kumbaga fulfilled kahit 30 plus, tama po? Eh, yung iba 60, 70, hindi pa alam ang gagawin sa buhay. Tama po ba? So, ang tawag doon, we all have to die empty. 'Di ba? So, kumbaga, ibig sabihin ng die empty, masasabi din natin na it is finished. Na kumbaga, naibigay natin kung ano yung mga regalo, gifts, purpose na binigay sa atin ng Diyos.
Again, hindi tayo pare-parehas, 'di ba? Pero meron at meron binigay po sa atin. Notice this carefully. God gave gifts for one reason. Number one, to serve people, not merely to earn money, not merely to build careers, not merely to gain status. The purpose of every gift is service. Okay? So this means customer service is not merely a business activity. It is a kingdom principle. So something that we need to share to all our employees, to all our people, na binigay sa'yo yan, may gift ka dyan. 'Di ba? And may purpose yon, yung binigay sa yung gift of ng service na yan. So, kailangan mo siyang, kumbaga, kung binigyan ka, mas lalo ka pa kasing bibigyan kapag ka, alam mo yon, pag ginagamit mo. Na-try nyo na ba or na-imagine nyo ba kung magbibigay ka ng regalo sa isang tao, kaibigan mo, anak mo, mahal mo sa buhay, binigyan mo ng halimbawa ng cellphone, pero 6 months na hindi pa ginagamit, nakatambak lang, masaya ka? Tama? Masaya? Hindi, no? Malulungkot ka. Bibigyan mo pa ba? Hindi na. Sa iba mo na lang ibibigay. Tama? Parang sample, may dalawa kang anak. Yung isa binigyan mo ng chocolate. Malungkot pa. Sabi niya, chocolate lang. Yung isa naman, binigyan mo, chocolate din, pero sobrang saya. Thank you, Daddy. Di ba? You're the best dad ever. Yan kasi lagi sinasabi ng anak namin eh. Sa amin, parang pang-uto na lang ata eh. Pero lagi, you're the best dad ever. You're the best mom ever. Ganyan siya lagi. Vocal yung panganay namin, no? 8 months pa lang naman kasi yung maliit namin. Siyempre, di ba magsasalita yun? Sigaw-sigaw pa lang yun. Pero syempre, kapag binibigyan mo ng ganun, syempre matutuwa ka pang bigyan. So parang ganun lang din pala si Lord sa atin. Tama? So kapag binigyan tayo ng gift ng Diyos tapos hindi natin ginagamit, di ba? Baka bawiin niya. O, di ba? Binigyan ka ng gift of life, hindi mo ginagamit, baka bawiin. Di ba? Ayaw naman natin yon, di ba? Siyempre sabi nga natin, die empty. Okay? So, the message here, many organizations have customer service problems because they have leadership problems. Many leadership problems exist because leaders have forgotten purpose. When purpose disappears, service becomes mechanical. No, routinary na lang. When service becomes mechanical, people stop caring. Okay? When people stop caring, customers suffer. Wala nang pakialam sa'yo eh. Diba? This is why leadership must always begin with purpose. So purpose answers, why are we doing this? When people know why they serve differently. So we are blessed. I am personally blessed that I am attending this uh, business talk kasi dito ko natutunan na ang company pala dapat may vision, mission, and values. Tama? So the moment narinig ko yun, we apply it sa aming business. So nasa manual namin yon, vision, mission, values. Tapos nakapost din. Kasi nakita ko sa Kala Drizzle, nakita ko yun nung kumain ako eh. Sino yung mga observer na, di ba, pag negosyante ka, talagang ang talas ng mata mo eh. Kanina nga lang sabi ko, ang haba ng pila sa SB. Tapos isa lang gumagawa ng kape, dalawa nagtitake ng order. So ang tagal. Di ba? Tapos nagulat ako yung guard, merong tut. Meron siyang tinando. Yung pala may nakalagay Zoom ko, pinicture ako, 15 minutes break. Naka-timer pala yung break. So, grabe no. So, ganun na tayong tumitingin kung paano pa may improve no, yung system and leadership natin. Tinitingnan natin kasi syempre, doon ka lang naman makaka-feel ng 5-star na treatment sa coffee eh. 'Di ba? Yung talagang mafe-feel mo na hindi mo makakalimutan. For example, sa NLEX, antok na antok ka, pauwi ka ng probinsya. Alam mo yung sabi, kamusta? Ay, saan po kayo papunta habang nag-aano? Alam mo yung tinatanong pa yun, 'di ba? Tapos sabi niya, sabi niya, ingat sir. 'Di ba parang
Hindi ko makakalimutan yun kasi hindi naman yun usually, 'di ba bumili ka sa ibang kape, parang walang ano, eh, 'no, parang kaloy 'di ba parang ang sama pa parang nakahiyang humingi ng tissue, 'di ba ta's nagse-cellphone, "Oh, wait lang may customer." Ano yun? Okey. So, um, kailangan 'no na yun nga, yung nabanggit ko kanina na natutunan natin dito sa Business Talk na alam nung mga tao ano yung purpose nila. Ano yung kailangan nila serve. So, para hindi magiging burden sa kanila, "Ba't kailangan ko pa ng ganito? Ba't kailangan ko pang gawin 'yan? Ba't kailangan ko pang sabihin yung good morning? Ba't kailangan ko pang magpa-thank you?" Eh, nabigay ko naman yung gusto nila, yung kape. Pero 'pag nakalagay kasi yun sa sistema, 'di ba, naka-black and white, talagang susundin nila and nakikita din sa'yo. Importante rin nakikita din sa'yo yun. So, let's say for example, 'pag ikaw nasa nasa store ka, nasa tindahan ka, siyempre you observe and you check the performance of your staff and you mentor them, you guide them. Minsan tayo din mismo pinapakita natin sa kanila kung paano ginagawa ng proper yung trabaho. Okay? So ngayon, there are principles that we are going to discuss tonight. Number one is people serve customers the way leaders serve them. So most employees do not teach customers service. They demonstrate what they experience. Think about a child. If a child grows up in a respectful home, respect becomes normal. If a child grows up in an angry home, anger becomes normal. The same thing happens in organization. Employees copy what leaders model. Okay? Kaya kami sa family namin, kami pag pinag-usapan namin ni Mrs. Siyempre, hindi naman naiiwasan may pagtatalo. Meron po bang mag-asawa na hindi nagtatalo? Parang wala naman, 'di ba? Pero ang rule namin, wag na wag papakita sa anak. Tama? Yung pagtatalo kasi traumatic 'yun. Naalala niyo pa ba yung pagtatalo ng magulang niyo nung bata kayo? Hanggang ngayon tumatak, 'di ba? Okay, isa lang 'yun, pero tumatak hanggang ngayon. So gano'n din sa mga bata. Affected din sila, okay? Kaya gano'n din sa kumpanya. Minsan sa company na-observe ko parang may nag-a-attitude na manager or TL or leader sa amin. Sabi ko, ta's parang namamaya sa GC, kinausap namin, 'di ba? By the way pala sa DOLE may kaso 'yan. Pagka, um, basta maraming kaso sa DOLE, hindi niyo ba alam? Okay, natutunan ko 'yun sa IBA. Kaka-attend ko ng mga IBA, yung mga experience nila. Parang nabanggit do'n yung meron lang na pinagkaisahan yung staff. I mean, parang lead part siya ng core team ng isang car dealership. Tapos, all of a sudden, biglang 'di na siya sinama. Hindi pala puwede 'yun. Parang illegal dismissal din. O, nakasuhan yung company na 'yun. Affected yung company, hindi lang naman empleyado. So 'pag may mga nakita tayong gano'n, we don't tolerate. Tama po? So we need to talk with that person. Sabihin natin na kapag may ganyan, maganda kung personal message or direct approach kesa sa ipapahiya natin or in public. Tama? So malaking factor yung leadership. Yung nagli-lead din sa leader. Tama po? Ayan. Employees copy what leaders model. In Ephesians 6:7, it says, "Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people." Imagine mo, no? Kung si Lord ang binibigyan mo ng kape or ng service na purchase niya, di ba? Hindi bara-bara, talagang ibibigay mo yung best mo. Tama? Kasi si Lord yun eh. Yun yung lumikha sa'yo, yung nabigay sa'yo ng buhay eh. Tama po? So, what if we treat our neighbors, other people, the same way as we treat our Lord? Tama? So, Paul teaches that service begins in the heart. People do not give excellent service because of policies, though nakakatulong, pero alam mo kasi yung wala sa puso eh. Alam mo yung sumusunod lang sa policy, pero alam mo yung happy din siya sa ginagawa niya. Kaya sabi nga
ni Paul, service begins in the heart. People give excellent service because of attitude, and leadership heavily influence attitude. Example, if a leader says, "Good job, thank you, I appreciate you," employees begin treating customers the same way. Okay? But if leaders constantly criticize, complain, and disrespect people, employees often pass the attitude to customers. Okay? So, very important talaga na um, lalo na sa umpisa. Yan yung early na yan yung sa umpisa na struggle kami sa pagbi-business kasi syempre hindi naman kami sanay sa traditional business, 'di ba? Sanay kami na ito yung policies, ito yung gagawin, ito yung trabaho, gawin nyo, no? So nung kami na yung may-ari, kami na yung decision maker, go with the flow na lang, 'di ba? So lately, na-realize namin na importante pala talaga yung standards, leadership, policies bago mo simulan yung negosyo. So, meron kaming isang coffee shop na parang napabayaan lang namin. Siguro ganun lang talaga yung benta nun, ganun lang talaga yung sales nun. Siguro mahina. Eventually, nalaman namin na may kupit na pala. Alam mo yon yung may hindi pinapunch up POS, tas may umorder, walang inventory. 'Di ba? So nakakanakaw. Tapos nung naayos na namin na inayos yung policy, mas naging active na kami, 'di ba? Syempre sa help ng mga friends natin dito na nasa same industry din, nag-a-ask kami. Kaya very grateful tayo sa community na meron tayo. Huwag kayong mahiya. Sample sa mga gusto mag-business or sa job, gusto mo ma-promote, you can ask the people here kung ano yung mga tips and advices na pwede nilang ma-share sa atin, no? So nung inayos namin, we're grateful, no? Kasi sobrang layo nung difference. 2 times 2 yung sales and nagkaroon ng parang gana yung mga tao namin ngayon. And lately lang namin na-realize na nasa amin pala yung fault, wala sa tao. Kasi napabayaan namin, hindi kami nag-lead, no? Hindi namin sinimulan ng tama, no? So, but sabi nga, 'di ba? Ano naman 'yan laging merong kumbaga, pwede every day is a new day. It means new hope, right? So kung ano may pagkakamali in the past, it's in the past. Pwede mo pa siyang itama, 'di ba? 'Yun naman yung binigay sa atin ng Diyos, no? Yung bagong umaga, bagong pag-asa. So, kung ano man yung mga pagkakamali natin in the past, it's in the past. Importante natuto tayo and simulan natin ng tama. Kasi pag nasimulan natin ng mali, matatapos ng mali 'yan. Tama po? Okay, for example, sa pagbibitones ng polo, 'di ba? Hindi mo na-shoot sa tamang align niya. So kahit tapusin mo 'yon, mali yung magiging result. So kailangan mo siyang i-end, i-reset, and mag-restart. Okay? Leadership reality. Employees often treat customers the way leadership treats employees. Okay? Do we treat our employees as slaves? 'Di ba kagaya nung mga panahon nung Kastila daw, no? Ang tawag nila sa mga workers nila ay alipin sa gigilid at alipin sa na namamahay. Tama po? So dito, hindi natin pagmamay-ari ang buhay ng bawat isa. At di rin natin pagmamay-ari ang pag-iisip ng bawat isa. But we have the power to shape and mold these people because we have the platform and we have the influence and the leadership. And that's an opportunity for us to share the word, okay? And to mold them to the best version na magiging sila while they are in our organization. Do you agree? Kasi hindi mo naman hawak din yung buhay niyan. Kung gusto niya ng mas maibang kumpanya, mag-abroad, di ba? Pero at least, di ba, aalis sila sa atin na grateful sila dahil marami silang natutunan. Okay? Naalala ko lang yung POS namin sa kung saan meron naganap na krimen. Ganun talaga. Kasi crime yun 'di ba? Ang laki ng difference talaga ng sales namin nung nawala yung tao na yun. So, sa mga bago, nilagyan na namin doon na, anong version, mami? 'Di ba? It is better to earn a little oo, than to earn big with yon.
Pastor, tulong. Pinrint ko talaga yon, pina-laminate ko, kinat ko at nilagay ko dun sa POS. Para parang may pa-verse hindi ka talaga pwedeng maano Ano po yun? Ano po yun? Yes, o 'di ba? Sipin mo, papakain mo sa anak mo, galing sa nakaw, 'di ba? So, at least dun pa lang 'no, medyo may pang-ano na, may pangontra na. May pangontra na, 'no? Pero importante pa rin kausapin ng mabuti, 'di ba? At siyempre itrato din sila ng, mabuti. Tsaka yung nabibigyan natin sila ng dagdag kaalaman na naggo-grow sila, 'di ba? Kumbaga parang, "Di naman ako dati ganito, eh. Yung trabaho ko dati bara-bara lang, ngayon nag-i-improve na. Buti na lang si boss yung naging boss ko." 'Di ba sarap ng gano'n, 'di ba? Principle 2, what you tolerate becomes customer experience. This principle is simple. What you tolerate eventually becomes normal, 'di ba? So, kung tinolerate natin 'no, yung gano'n na pangungupit, wala. Nung nalaman natin, lagay tayo agad sa cashier. No receipt, no claim. Tapos may nakalagay doon na instruction. Alam ng customer, kailangan nila ng receipt. And syempre, may naka-check talaga na kailangan may lalabas dyan sa POS. Pag di lumabas yung resibo dyan, ibig sabihin, 'di ba, hindi mo pinanch. O, 'di ba? Sanction 'yon. Meron yung process. Tama? So, wag natin tolerate. Pag may nakita tayo na parang bad attitude, parang di maganda yun na. Sinisigawan niya in public yung isang staff, parang di maganda yun. O, kausapin mo na agad. Di ba? So what you tolerate eventually becomes normal. If a child lies and nobody corrects him, lying becomes normal. Di ba? Kaya very crucial talaga yung bata pa lang. Kasi bata, hindi pa pumapalagyan. At saka nandyan pa yung, ano niyan nandyan pa yung kaya mong, kasi ang mundo niyan, ikaw pa Hindi pa yung barkada nila, di ba? Kaya, very important na, pag may nakita ka, sabihin mo na agad, no? Ayan. Kaya yung misis ko pala, nung gusto ko lang i-comment kasi napaka-galing niyan mag-ano ng bata, disiplina. Kasi yung panganay namin sa kanya talaga nanginginig talaga sa 'di ba? Kasi may isang ginawa kasi yung anak namin na nagtanda talaga siya do'n. Tas every time na may sasabihin yung mami niya sa kanya, talagang makikinig siya. So, 'di ba, palakpakan naman natin yung misis ko at lahat ng mga magulang. Kasi kung hindi niya gagawin yon, pinabayaan mo, busy-busy ka, patay ka 'pag malaki na 'yan, hindi mo na 'yan basta matuturuan. Kaya we are blessed that, we have time to siyempre supervise and guide our children, 'di ba? Kasi, kumbaga kaya din naman nagkakaroon ng mga bata na alam mo 'yun, yung kagaya nung last time, 'di ba? Yung namarel, pumatay na parang wala lang, parang hayop lang yung mga tao kasi malaking factor dun yung magulang, 'di ba? Kaya habang bata pa yung mga anak natin, importante talaga na ang mali, ang tama, at tayo talaga nagsisimula talaga sa bahay, no? So same din sa company. If employees arrive late at leadership ignores it and leadership ignores it, lateness becomes normal, 'di ba? Kaya meron din yung policy, no? Bawal pala yon yung pag na late, half day na agad, no? So win-hour lang namin. Kasi bawal pala sa dole. 15 minutes late, 1 hour late, 'di ba? Kasi bawal pala yung half day late. No? Kasi may ibang company ganun. Pero, syempre, kino-commend natin yung maaga. No? Kunyari, may nakita natin, uy, kino-commend natin. Tama yung ano kung ginawa mo, at least di ka na-hassle sa part na yan, di ba? So, na-appreciate din kasi nila yun. Okay? If poor customer service is tolerated, poor customer service becomes culture. Di ba? One time, may nakita ako, ano, um, parang binabadmouth nila yung customer. 'Di ba marami silang sinasabi, parang narinig ko sa CCTV. So nung kinausap ko, "Uy 'pag ano pala wag kung may mga comments kayo and opinions, make sure niyo na walang makakarinig or ano." Kasi 'pag narinig ng customer 'yun,
Hindi na bibili dito sa atin 'yun. Tapos baka i-ano pa, ikalat pa sa buong building na salbahe yung mga tao dun, 'di ba? So, hindi maganda 'yun, okey? So, eventually hindi na nila ginagawa 'yun kasi alam nilang na ano na. Tsaka yung minsan pagpapatugtong ng mga gangster, mga gano'n. Sabi ko, ano talaga tayo, coffee shop tayo, hindi tayo vape shop or ano. Ang lakas ng trip nila eh, 'no? Tapos yun lang, hindi naman masyadong harsh or ano. Tapos pagpunta nung pumunta ako dun na maganda na yung tugtog, relaxing na, "Uy, gaganda na ng tugtog niyo." "Oo nga sir, eh, naawa din kami." 'Di ba? So kumbaga, we don't tolerate kung ano yung nakita natin. But importante din kasi din yung factor kung paano natin kinorek, tama? Sa Titus 2:7, okay? In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity and seriousness. Paul says leaders must set the example. Notice he did not say announce standards. He said be the example. People learn more from what leaders tolerate than from what leaders say. So, leadership reality. What leadership ignores today becomes organizational culture tomorrow. Truth, you will never change what you continue to tolerate. If you tolerate excuses, you will get more excuses. If you tolerate mediocrity, you will get more mediocrity. Diba? Customers eventually experience what leaders permit. Naalala ko lang no na sa doon sa Samtay kasi in-interview ko talaga yung nag-ano doon, bago pa lang siya. 30 days ang training. Hindi doon sa ano hindi doon sa may restaurant. Meron sila talagang training center. At doon may sahod ka din. Pero allowance lang parang 500, same lang din sa binibigay natin sa OJT. Kasi hindi pa employer-employee relationship. Pero doon, talagang paano magbuhat, tapos ganun-ganun, di ba? Tinuturo doon, tapos pwede rin hindi ka makapasa. Training pa lang, no? Kaya importante pala talaga yung ganun, yung may training. Importante rin tayo mismo alam natin yung trabaho na ibibigay din natin. Kasi tayo nakakaalam eh. Tama ba? Kaya para kung ano yung standard na gusto natin na gagawin nila pag nasa business system na sila or operation na sila, yun yung gagawin nila. Okay? So very importante yung training, 'di ba? Hindi man sila magtuloy, at least nakita nila, grabe nag-improve ako, ganito yung standard. Tama? Principle number 3. Training creates customer experience. Many leaders hire employees and expect excellence immediately. 'Di ba? Ano to, galing to ng mataas na sales na company. So siguro yung performance nila doon dadali nila dito. Nagulat ako. Hindi naman ganun yung resulta ng business namin, though galing siya sa mas mataas na sales. So hindi pala pwedeng mag-expect kaagad na eto magaling to, dali natin dito. Nasa sayo pa rin talaga. Nasa iyo pa rin talaga. Kasi susunod lang sila kung ano yung trabaho, kung ano yung nakasulat, kung ano yung tinuro. Yan yung pinaka natutunan ko na sabi ko nun, akala kasi ako, di ba nasa sales kami, multi-level marketing, wala kaming boss doon. Yung may-ari nun, hindi naman kami minamanduhan isa-isa dahil di naman nila kami sinasahuran. Yung kinikita namin, based sa performance namin. So kami, ang laki ng kinikita namin kasi nga, iba yung values na ginagawa namin na walang nagtuturo sa amin, ginagawa namin. Nung nagtayo kami ng negosyo at nag-hire kami ng empleyado, akala namin ganun din. 'Di ba? Dapat nga mas excellent kayo kasi nga may fix kayo talaga eh. Tama. So medyo na-disappoint ako at first. No, kasi nga, tawag dito, akala ko gagawin nila yung ganito, ganyan. Yung pala talagang dapat pala lahat nakasulat. Lahat pala talaga part ng ano. Kung ano man yung gagawin nila na hindi part dun sa ano is bonus na lang. Pero kung yung mag-expect ka na gagawin nila na hindi nila scope ng work, hindi part ng work nila, wala sa job description nila, madi-disappoint ka eh. 'Di ba? So isulat mo na lang lahat doon. Pag pumirma naman siya doon, ibig sabihin nag-agree siya. And of course, syempre importante,
na i-train mo din, turuan mo kung paano gagawin. Kasi baka mamaya pumirma lang siya dahil wala siyang choice. Tapos hindi naman niya pala kayang gawin yun. Tama? So, many leaders hire employees expect excellent immediately, just like what we did, no? Pero kailangan pala ay talagang nasa job description. Kailangan pala na pag-agrihan. Kailangan pala hindi verbal. Huwag ka nang umasa sa verbal. Sa panahon ngayon, uso ang kasuhan. Tama ba? Lahat ng hindi nakadocument, walang visa yan. Tama? Kaya lahat naka-document, 'di ba? May gusto kang gawin na yung cleanliness sa office nila, o 'di ba? Naglagay kami every Saturday general cleaning. Sign sila. Magse-send sila ng proof ng before and after. So sa lahat ng business namin, lahat ng mga staff doon, may before and after. Luminis ngayon yung mga office nila. Kasi sila din naman ang nagtatrabaho doon, sila din naman nag-oopisina doon. Kung naging makalat yun, masukal yun, sila din naman magka-suffer. Tama? So, they understand, no, kung ano yung mga ini-implement din. It's for their own benefit din and the company's benefit. No? So, Jesus never did that. He spent years training his disciples. He taught them, corrected them, developed them, and prepared them. 'Di ba? He makes sure na when he leaves yung physical form, no? Prepare yung kanya mga disciples. Tama? In Mark 3:14, he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. 'Di ba? Notice the order. First, they might be with him, then he sent them. Training came before responsibility. Development came before deployment. That's why it's very important that we give a proper training for our employees. Okay? Second Timothy verse 2, chapter 2 verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Paul teaches multiplication through training. Great leaders build people. Weak leaders simply use people. So, tayo, ayaw naman natin masabihin na parang ginagamit lang natin yung mga empleyado, 'di ba? Parang para yumaman tayo. Yan kasi yung common mindset ng mga employees. Eh, grabe kumita lang ng 10K, akala nila sa'yo na lahat 'yon. Hindi nila alam may cogs pa. Tama ba? So ganun kasi yung typical mindset nila. Tapos wala naman sila nakukuhang value from you or learnings from you. 'Di ba? So, kaya importante na we let them, tinitrain din natin sila, gina-guide din natin sila in a nice way, no? Actually, very open, no? Very open yung mga tao na tinuturuan sila nung leader nila. Kasi alam nila na job yun nung leader nung employer Tama, na turuan at i-guide sila. So, hindi na mahirap sa atin na turuan sila, no? Nasa sa atin na lang kung paano yung approach natin. Doon na lang magkakatalo, no? Sabi ko nga dun sa previous uh, business work namin, no? We are leading hundreds, even thousands of people that are listening to us na hindi naman namin pinasasahuran, no? Kaya mo, isipin mo, kaya mo talagang kahit saan ka pumunta, sunod sila, kahit anong gawin mo, kahit anong ituro mo gawin nila, extra mile yun. Kasi we build relationship, ang dami. We build so much time, respect, influence. Ikaw sa employer, hindi Andyan na yung tao, makikinig at makikinig yan sa'yo. Tama ba? Kailangan mo lang turuan. Sabi nga kapag ka ready makinig ang isang tao, present ang leader dapat, ang teacher. Diba? So tayo po yun. So, leadership reality. Untrained employees create inconsistent experiences. Truth, do not complain about people you never develop. Ba, nagko-complain ka sa isang empleyado, hindi mo naman tinrain, hindi mo naman ginaid, 'di ba? If employees struggle, train them. Train them. Tandaan natin ang skills na tututunan po 'yan. Okay? If they fail, coach them.
If they lack confidence, equip them. Strong teams are developed, they do not appear automatically. Okay? Just like the best players in sports, they are a product of training. Tama? Hindi naman yan pinanganak ang galing agad. 'Di ba? Manny Pacquiao sobrang lakas agad sumuntok. 'Di ba? Produkto yan ng training. So same din with our people. Principle number 4, employees follow the leader's attitude. Attitude spreads faster than instruction. You can feel attitude immediately. Walk into a positive office and you feel it. Walk into a negative office and you feel it. Walk into a negative office and you feel it. Culture is often invisible but powerful. And culture usually starts with leadership. Diba? Na-experience nyo na ba sa bangko, pumasok kayo tapos yung mga teller masungit? Yung branch manager, ganun din. Tingnan mo. Nasa branch manager. May branch manager, ang bait, tingnan mo yung mga teller, ganun din. Kasi sila yung unang nakikitang nag-a-approach eh. 'Di ba? Sila yung kung paano mag-treat. Tama po. So very important 'yan. Okay? In Romans 12:2, sabi diyan, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Transformation begins in the mind. The way leaders think eventually affects the way organizations behave. So we must, as a leaders, we must not just driven by profit, driven by status, driven by anything, but by values and of course principles. And the best attitude that we can give to our employees and to our company, it will reflect sa mga empleyado. Example, if a leader sees every problem as disaster, employees become fearful. Okay? If a leader sees every challenges or every challenge as an opportunity, employees become solution-oriented. Okay? So we must twist their attitude. Diba? Attitude is the way we look at things, right? So for example, um, sa baso, may tubig, kalahati, pwede mong isipin na half empty or half full. So that's, parehas lang naman ng bagay, isang bagay pero magkaiba ka ng perspective. That's attitude, no? So, kailangan makita din ng mga empleyado natin yung attitude as a leader. Kasi pag pinakita natin na ala talo na, palugi na, ganun na yung trabaho ng mga tao eh. Parang malungkot na, parang Semana Santa na dun sa parang November 1 pagpasok mo ng opisina kasi natatakot na sila baka mag-collapse na yung company. Kasi nga yung attitude ng leader, ganun. 'Di ba? So, very important talaga na we align na yung attitude natin based din sa Bible. 'Di ba? So, kung ano yung tinuturo sa atin doon. Okay? Leadership reality. The attitude of leadership becomes the atmosphere of the organization. Truth, your team often carries your mindset. If leaders lose passion, employees lose passion. If leaders lose purpose, employees lose purpose. Okay? Principle 5, great customer service is leadership ministry. Customer service is not merely answering questions. Customer service is serving people. And serving people is a kingdom principle. Okay? In Matthew 20:28. Okay. It says, "Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." So Jesus is the greatest leader who ever lived. Diba? Yet he described himself as a servant. That completely changes leadership. Diba? In the kingdom, okay, leadership is not about power. Leadership is about service. Okay? So if we are able to lead other people, no, it's service. Okay? And service is a
blessings from the Lord. Bakit? Kasi binigyan ka ng position na makapag-lead. Kaya ka nagsaserve. Okay? In John 13:14 to 15, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Okay? So ano po ang ibig sabihin niyan? 'Di ba? Magpapasok ba tayo lahat sa Luminous para mag-wash ng feet ng customers para mag-scrub ng paa? Hindi po, no? Ibig sabihin nun, humility, kasi nga, nandyan tayo sa posisyon na yan to serve, hindi para pagsilbihan. Everything is just a bonus. 'Di ba? So, kung nabigyan ka na sa opportunity na yan, nabigay ka ng posisyon na ganyan, nabigyan ka ng blessing na ganyan, i-maximize mo na. Tama? Jesus did the work of a servant, then he told his followers, do the same. Leadership begins with example. Okay? Tsaka pagka pinagbutihan pa kasi natin, syempre, mas lalo tayong ibe-bless pa ni Lord. Do you agree? 'Di ba? Sabi nga, no, pagka ikaw ginagamit mo yung binigay sa yung regalo, mas matutuwa sa yung nagbibigay. So, andito na tayo, malay mo mas mabibless ka pa pag talagang tinodo mo. 'Di ba? Leadership reality. People follow sacrifice more than speeches. Kaya yung mga magagaling na CEO, pansin nyo, sila yung mga talagang hands-on. Tama? Hindi sila yung command lang. Kasi ang daling sabihin, pero pag gagawin mo, ang hirap na. Diba? Ang dami mong pinagawang trabaho. Pang 24 hours, pero 8 hours lang yung bayad mo. Try mo kaya ikaw gumawa. Diba? Tapos galit ka pag di na po-provide yung trabaho. Diba? So, kaya maganda rin, no? Tayo bilang CEO, bilang leader, try muna din natin gawin bago natin ipagawa sa iba. I've heard, I'm not sure kung totoo, bago ka daw mag-franchise ng McDo, kailangan muna yung mismong nag-franchise is mag-training. 'Di ba? Kailangan niya ma-experience. No? And meron naman mga big companies na yung mga anak nila na tagapagmana, talagang pina-experience nilang magtrabaho. I believe si San Miguel, ganun yung ginawa niya sa isang anak niya. Kung saan nagtatrabaho sa factory, yung mga trabahador nila, doon din siya nag-work, kung ano kinakain, ganun din. So then, he can experience kung ano yung pakiramdam nung isang bagay. So, truth, the best customer service comes from leaders who genuinely care about people. People can feel authenticity, people can feel care, people can feel when service is real. In Kingdom Gospel reality, every person was created with a purpose. Every purpose is connected to people. Every gift was designed for service. So in Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. You were not created by accident. God created you for an assignment. Okay? In Romans 12:6, we have different gifts. We have different gifts according to the grace given to each of us. God gave every person different abilities. Okay? Leadership, teaching, business, communication, service. These gifts are tools. Okay? In 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Purpose is your assignment, gift is your equipment, service is how you fulfill both. In final truth, bad customer service is usually not the disease, it is the symptom. Okay? So hindi pa 'yon sakit. Simptomas pa lang, ibig sabihin pwede pang maagapan. So the real issue is often leadership. Employees reflect the environment they work in, and leadership creates the environment. If you want better customer service, improve leadership, improve culture, improve training, improve purpose, because what leaders change
Because when leaders change, team change, culture changes, customer experience changes. Closing? Ayan, closing question. Stop asking what's wrong with my employees and start asking what am I reproducing as a leader? Because leadership is reproduction, your team is a reflection, your culture is your reflection, your customer experience is your reflection, and the greatest leaders understand this. People are not merely working for a paycheck. People are searching for purpose. Help them discover purpose. Help them develop their gifts. Help them serve people, and customer service will become more than a business function. It will become a ministry. For our declaration, let us all declare this in 3, 2, 1. I will lead with purpose. I will serve with purpose. I will build people. I will develop people. I will model excellence. I will create a culture of honor. I will create a culture of service. I reject poor standards. I reject careless leadership. I reject leadership without purpose. My team will reflect excellence because I will pursue excellence. My team will grow because I will grow. My culture will improve because I will improve. I will use my gifts to serve others. I will fulfill my God given assignment. I will honor God through leadership and service. In Jesus' name, amen. Thank you and God bless.